dito ko matawag sa konselo. Sige Ako ba dito ko sa buong Katolik? Kanang may pukan ko sa inyo. Di kayo ito na mo kung nabalhin o sa kareliyon, sa kapundok. Huwag mo mahibaw. Kung anang kawan na rin tinood, aktibo ko mo duwin sa lehiyon sa Katoliko. Ano man? Kung gusto ko maluwas, di ba mo niya ato karon minsay sa kabong katibo katawhan, kaluwasan? Mo ni karon nga ako ipagaron nga ang ako sa isa mo tawag batok experience sa ako kinabuhi. Ako dagan sa pagkakatoliko. Atay, naamagod tayo role time. Okay. Ang role mao ni ang mo-govern sa atong proceedings. So kung dili ta mo subay sa atong role, Okay. so dili maayo ang dagan sa atong Ako lang po na. ang ato lagi role mao ni Okay. mosulti ka sa imong pangalan, modali ka sa imong question, Okay. pero kung gusto kag mosulti, way problema na sa amo. Okay. Hatagan kag 20 minutos ng pagsulti. Pero ang kondisyon, kinahanglan kang i-cross-examine sa imong 20 minutes nga deliberation. So pagpili lang, mangutana ka o mamahayag? Ako na. Okay. Tana lang. So kung mangutana, proceed sa imong question. Okay. Ang ako kamuta naman ang ato mabasa din nga sa Bible ang napulo ka sugo. Mabasa na diha. Kunya diri sa ato bitudlo sa ato simbahan. Na ba mabasa sa diha sa Bible? Manapunta na. Tubag, pwede kayo mabasa tayo napulo ka sugo. Okay. Pero sa pagsulat sa napulo ka sugo sa Exodus Kapitulo 20, wag yun na butangin nga mo ni unang sugo. Mo ni ikaduhang sugo. Kay kung imong gamiton ang gitawag nato nga mga prohibition o imong i-count as one law, di na siya makargag na pulo. So ang simbahan may compact ni ana, for example, kanang dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Okay. Kanang dili paghimog larawan, iya nang attach diha sa unang sugo. Kaya naman, kung maghimo kang larawan, kung imo nin i-recognize as God, ang imong gi-violate nga balaod mo tong nagbaton ka og lain nga Dios. Okay. Para dili ma-redundant, makumplito nga napulo. So, ang simbahan mihimo sa iyang gitawag nga pag-summarize sa napulo ka sugo. Doon na may detalyado o doon na po yung pag-summarize. Pag-summarize, in short, pag-sum up sa 10 commandments. So, di mo tanan ikarga ang tagol pag sumaga lang sa napulo kasugo for the first place nga ang napulo kasugo, wag yun na ingna diha nga pinag-unang sugo ikaduha. Ang simbahan lang ang naghatag ni ang nag-summarize kung unsa ang mga napulo kasugo nga nakakantar diha sa Exodus Kapitulo 20. So, ang tubag sa pangutana, naa, kompleto, wag yun na kuhai, kay mabasa man sa Biblia, bisan imo i-check karon sa Catholic Bible. Ang imo gingon diha nga mabasa sa kapale ang napulo ka sugo sa Exodo 20. Pero ako lagi diyon ni mapungtana, ang isulat niya sa atong simbahan, mo dito. Santoson mo ang adlaw Domingo o pista dili, mo para sa napulo ka sugo diha sa Exodo 20. Sa ako nang giingon ang pag saysay sa simbahan sa iyang napulo ka sugo pag-summarize sa konteksto sa simbahan sa iyang panahon. So, diha sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, nang iyon nga balaanon mo ang adlaw nga ipapahulay. Okay. Kanang adlaw ipapahulay din ha sa konteksto sa Old Testament, Deuteronomio 5:12 at 15, nang iyon diha nga hinumduman mo nga giluwas ka sa imong Ginoong Dios sa iyang kamahanan mga bukton o tungod niini tamdon mo ang adlaw ipapahulay. Nga sa konteksto sa mga Hudiyo, ang ilang Sabbath day ang paghinumdom ni atong ilang pagkaulipon sa Egypt nga ang kaluwasan ipabuhakay sa Dios nila ilan ang handumon. Mo na sa konteksto sa mga Israelita sa Old Testament, ang ilang Sabbath nga gi-recognize mo ng ikapitong adlaw. Pero kung manhita sa konteksto sa Christian, kaya ang Christian giluwas usab ni Kristo sa pagkaulipos sa laog kamatayon, namatay siya sa Bernes, tuwa sa lunganan sa Sabado,
sa pagkadomingo nabanhaw siya o matod pa ni San Pablo kung wala ang pagkabanhaw bisan namatay siya wala kapustanan na atong pagtuo. So ang kombinasyon, ang victory sa mga Kristiyanos nga ilang handumon ang kaluwasan mao kanang Domingo mo nang diha sa napulo ka sugo kana sa simbahan gi-contextualize kana sa konteksto sa panahong Kristiyano ng ilang paghandom sa kaluwasan mao kana ang adlaw nga Domingo. Gitawag kana the Lord's Day. So Lord na pangutanan. Patod pa rin mo ang adlaw ng Domingo. Muna imo gipasabot nga inyo na gibalhin ngadto kay mo lagi na ang istorya. Ang tubag Hebro 7:12. Kung dunay pag-usab sa pagkasaserdote o pagkapare, kinahanglan usab nga dunay amendment o pag-usab sa balaod. Kaniadto ang law nga 7th day, ang pare niadtong panahon na mao si Aaron. O sumala sa versikulo 7, 11 o 12 sa Hebro, kadtong daang pagkapare gipulihan na sa bag-ong pagkapare nga mao ang priest according to the order of Melchizedek, which is so Kristo ang high priest. O tungod ni ana mitik effect ang giingon sa 7:12 nga kung dunay pagbag-o sa pagkapare duna say pagbag-o sa kasuguan. So automatic na. So dili ang Katolikong simbahan ang nag-usab kundi during pa sa mga apostol ang ilang day of worship sumala sa Mateo 28:1 nilabay naman ang ipapahulay sa Sabado sa mga Hudiyo o bibanag-banag na ang unang adlaw sa semana nga maong Domingo, versikulo 9, misugat kaya Mateo miingon misimba sila ngadto sa Ginoo. So from then on ang day of worship sa mga Christian is Sunday. Munang dito sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 kama 11 ang ilang remembrance kung paghandom sa pagtipik-tipik sa tinapay nahitabo sa adlaw nga Domingo. Mao nang ang day of worship sa mga Kristiyano sa New Testament kay di naman ta sa bagong tugon, wala naman ta dito sa Old Testament. Ang sa ato sa Bagong Testamento ang adlaw nga pagsimba sa mga Kristiyano ilang handumon ang pagluwas sa Dios nila mao kanang adlaw nga Domingo. Ang adlaw nga Sabado wa kay problema na sa mga Hudiyo na 5:15 sa Deuteronomio. Paghandom to sa kagawasan nila dito sa Egypt. Unya dili wa man ta mauli po sa Egypt. Para man to sa konteksto sa mga Israelita. So ni ata sa konteksto sa kaluwasan nga naangkon sa mga Kristiyanos nga ang atong day of worship mao na ang Domingo diin na banhaw ang atong Ginoo. Sunod pagutan. Ang akong pangutana, ikaduhang pangutana, ano mo pa, ang adlaw na ipapahulay, si Kristo naghistot ng ganito. Sa Mateo 7:21, parang Mateo 5:17, ganito sa iyo pakunahonan, nangyari ko aros pagbuka sa balik pagtungan ang pangutana. Isa na itagaga prosesyon ng bungkakong ng mga pundok din sa kalibutan. Si Kristo naghatag authority sa iyang simbahan. Mateo 16:18-19 ingon siya, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan ang kamatayon, di kayo makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi saging harian sa Dios. Kung unsang imong idili sa yuta, idili kini sa langit. Okay. Unsa imong itugot sa yuta, pagatugutan kini sa langit. So moto in connection sa 7:11-12 sa Hebro, nga kung dunay pag-ili sa pagkapare, kinahanglan usab nga dunay pag-ili sa balaod. Munang dili kay mikalitan na og pag-ilis nga Domingo nga wala ang autorisasyon sa Ginoo. So naka-anchored ka na, grounded ka na sa authority na gihatag sa atong Ginoo sa iyang simbahan. O kay inyong simbahan wala may authority, kay tinuko naman ang iling galuan at 2023, mo nang dito yun mo connect sa mga Hudiyo, which is dili ka part ni atong ilang paghinumdum, kay dili man ta na ulipon sa Egypt. Okay. Sunod pa utang. Maton pa nimo.
Watay labot na tiyan ito sa mga audio. Ako'y pangutana. Kasi kitbiran sa pulong sa Ginoo. Kristiyano sa Diyo. Ang sa Old Testament, ang mga writers, Muslim, mga Hudiyo. Okay. Pero ang ilang mga writings tay, wa na to. Mo nang wala na ni original nga sinulat nila. What is available, mo nang itawag manuscript. Ang manuscript, gikopya dito sa original. Kaya sulatan na gamit sa mga apostol, madugta naman. So, aron nga ma-preserve ang ilang sinulat, kinahanglan nga dunay mukopya sa ilang sinulat. And the oldest manuscript nga naa karon available mo ng Codex Vaticanus. Naa sa Vatican Library. Mo na pinaka-oldest manuscript, meaning pinakakaraan nga gikopya sa original. Ang original nadugta na. So ang available karon ang naa simbahan nga Katoliko. So tinuod nga ang original nga sa mga Hudiyo, pero ang nag-amping nga ma-preserve ang pulong sa Ginoo ang simbahan nga Katoliko. Ug way labot ang Seventh Adventist ana. Kaya ito ra mo migamit sa Biblia na iya sa Katoliko. So to kana. May labot nga ako pangutana ang ipelan di ba mga Hudiyo di mga Katoliko. So gitubag na ka. Oh. Nga ang nagsulat Hudiyo, pero ang ilang sinulat nangadugta na. Ang nag-amping karon sa manuscritos katong gikopya gikan sa original ang simbahan nga Katoliko. Kung wala pang simbahan nga Katoliko nag-amping ana, wala mo Biblia ron gagamiton. Wala mo. Wala Biblia. Wala mo Biblia. Okay. Kaya sa ang Katoliko man ang Biblia nga manuscritos. Kato di ang mga apostoles Katoliko dito. Yes. Lima po si Adventist. Ang Seventh Adventist natukod nga itong 1863. Sumala sa Young's Student Encyclopedia for the first 1,000 years, all Christians are members of one religion. Literado sa Catholic Church, kung ingon ka na ang mga apostoles mga Kristiyanos, o sumala sa ebidensya, ang mga Kristiyanos na hasakop sa usalang kasimbahan nga mo kining simbahan ng Katoliko. Ang mga apostoles mga Katoliko dili to sa Seventh Adventist Church nga kauban nimo nga namugna na to 1863. Okay na no. Mane. Kani mo pa namugna wa simbahan. Kani mo pa. Wa de kay Iba ba. niyo man ito ang Ginoo nga lakat mo kalibutan nga ang tanan kakawan kana surang mayong kinuha. Di ba na Ginoo? Yes, dili ka mong isugo ana. Kay ang pagwali magsugod sa Jerusalem. Buhat 8. Okay. Kamo maol niya ang tigpamatuod nako sugod sa Jerusalem, sa Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatungnan sa yuta. Ang Seventh Adventist dito magsugod sa Amerika. So wa mo magsugod sa Jerusalem. Ang pangutana, kinsa may nagsugod sa Jerusalem? Ang Katoliko. Buhat 23:11. Ang Ginoo mitupad si apostol nga ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. So from Jerusalem to Rome og sa Roma 1:6 hangtod sa 8 nag-ingon, kamong mga taga Roma gipangga og gimahal kamo sa Dios, gipili kamo nga iyang katawhan ug diha kaninyo nga mga taga Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Sa Griego, epistes, hemon, en katanggilitay, in holo to cosmo. So naa diha ang word nga katahulos means universal kon Catholic. So meaning from Jerusalem to Rome o dito sa Rome mahimong Katolik ang simbahan. Unang sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarters of the true church established by Christ were established at Rome. Until now, ang sentro sa Kristyanismo naa sa Roma, dili dito sa Amerika. So ang Seventh Adventist Church walay bisan gamay nga kadugtungan sa Kristyanidad dito sa Jerusalem. Kay dito mo nagsugod sa Amerika. Okay. Gisugdan ni Ellen Goldwyn. Sir Pangutana. Ako pangutana. Di ba dahil si Kristo Adventist? Dili gyud tayo. Dili si Kristo ano man, ano mo ino dili si Kristo Adventist. Kay the word Adventist means coming. Amen. Pag Adventista, nagpaabot ka sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Okay. Si Kristo dili mahimong Adventista naman. Kinsa may ipaabot ni nga Kristo? So daghan ang Kristo. Okay. Nakuha ni mga poetay, Okay. nga di yun pwede nga si Kristo mahimong Adventist. Nga naman, ang word nga Adventist nagpaabot. Kinsa may ipaabot?
Tito 2:13, gipaabot si Kristo. Kung si Kristo Adventist, kinsa man nga Kristo ang gipaabot ni Kristo. Maproblema na mo diha. So dili si Kristo mo nang hawa ng Sabadista, nga naman si Kristo dili Adventista. Wa may gipaabot siya Kristo. So liber gyud nga si Kristo mahimong Adventist. Mo nang si Kristo Katoliko. Katoliko ba naman? Si Kristo is naaman siya is in all places. Because Christ is God and God is omnipresente. Panultihon 5:15, mo nang si Kristo is in all places. The word Catholic Universal, mo nang si Kristo, Katoliko, dili Adventist. Okay. Hindi ko. Di ba si Kristo, ngayon man siya, ang Kristo siya, si Kristo ka, ang amahan siya, usarad. So, manala, dili. Pero ito hatay. O dito ng Holy Trinity, i-adapt po ninyo sa Seventh Adventist. Sa Katoliko man nang-define ang nga dogma. Pero tungod na sa pagkatinood, inyo pong i-acceptan na tinuohan sa Seventh Adventist. Dili na originally inyo. Katoliko na ang nag-define anak sa iyong makonsilyo. Nanundog na, nanundog. O Constantinople. Hindi na nagisundog na teaching. Okay. Hindi man yung pa-original, sa pagbuhat niya sa kalibutan, ngayon man Diyos nga, di ka doon ang adlaw, nga to sa ikatuloy, ikaupak, nga to sa ikaw, nung pagkikapito na buhay. Unsang dito na, what we believe, para ninyo. Dili na siya dahil ka na mo ng adlaw yung Hawayan na Sabado. Ha? Ewa ko may kalendaryo ato na time sa creation. Uy, sa'yo, kanilibigyan nga pa. Dili, pwede masayop tayo ang Nabasa na ito dito. interpretasyon na Ellen Goldwyn mo na sayop. Okay. Kaya kanto magunin ng founder tayo sa bata pa, 9 anyos, gipuno mo ito sa bato sa ulo. O sige lang, okay. Tapos pag puno sa bato sa ulo, nato yung scientific sa iyang utok. Ang hita po ato tayo, pag naulian na siya, magbasa siya, maglabad ay yung ulo. Di lang na problema ko. Muna nga, ayaw ko patuuhan ng teaching na bunga sa naglabad na ulo ninyo nga founder. Hindi kita sa simbahan ng Katoliko, magtukod sa atong Ginoong sa Kristo. Kaya kung gusto ka tayo ka ng kining debate, ako ganahan ko nga making friendly dialogue. Pero kinahanglan nga mo ato bang dili ikaw, kato imong pastor. Okay, ano ito, kaya ito ganyan, barogi ko karon. Kasi masin yung kingon daw, pinsa na yung barog ko pamatuda, Okay. So natubag na napapangutanan, kanang giingon dahil sa Genesis chapter 1, dili na ang literal 24 hours nga sama sa gipahulayon no sa Sabadista. Kaya during the time, wala pa may kalendaryo. So, wala na siya mag-refer o as literal 24 hours nga one day sama sa atong hibaw-an karon. Kaya sa Ginoo tayo, usa ka adlaw sa Ginoo, sama man sa usa ka libo ka adlaw sa tao. So, ayaw pwede convert na kanang Genesis mao na ang atong gipahulay. Kanang giingon datay nga mipahulay ang Ginoo, ang buti pasabot ana nga mihunong siya sa iyang pag-create during sa days of creation. Pero nagpadayon siya sa pagpamuhat bisan gani sa adlaw nga ipapahulay. Sumala din sa atong mabasa sa Juan kapitulo 5 versikulo 17 ningon ang atong Ginoong Kristo. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Ug sa ning adlaw kini nga Sabado, sumala sa bersikulo 9. So ato pa, ang Ginoo sa iyang pagpamuhat, wala siya muhunong bisan pa sa adlaw Sabado nagapamuhat siya ug miingon si Jesus, mo nang ako nagapamuhat usab. Kadtong iyang gisuga, alsaha ka ng imong ay mo kanang katong iyang higdanan, which is supak na sa balaod sa Sabat. Pero si Kristo miingon na ako nagabuhat hangtod niining adlaw. So meaning, magabuhat usab kita. Unsa na nga buhat nato, ang pagbuhat sa pagpangalagad diha sa Ginoo sa pagbuhat og maayo, sama sa gihimo ni Hesus sa Day of Sabbath, namuhat siya sa pag-ayo ni adtong tawo may sakit, iyang giprove nga naayo na pinagi sa pag-alsa sa higdaanan. So pangutan. Okay. Ako pangutan ha, ani. Kaya mo pa sa
pagka Kristo lain lang iya sa mo kay parang Kristiyanos na siya, di mo sa Adventist. Kanyang amo bilang Adventist mo man ang nagbugna sa create sa kalibutan. Objection tayo, si Kristo ulit Kristiyanos. Wala kay. Kaya ang word magod ng Kristiyanos is followers of Christ. Oh. So kinsa man nga Kristo ang isunod ni Kristo. So, Ako lang pautan na magpagkinsan follower ni Sunod Kristo. Ako lang to gipatinaw sa imo ba kay ang mga terms manggod nimo wala malain sa insakto nga kanang kahulugan ba. Para po ma-educate po sila para dili ka dito para sa imo para nila ba para mahibalo sila. Wala gina nga. Ako dili ko mo barog diri tungod kay matupan mo wal pastor nga makapahayag ilahi nga lagi kay wala bisan na lang usa ka tulpo, hindi na ka kuan sila. Tama gyud natay, wag gyud na contribute sa tulpo. Ang inyo ra gyud ang pagsupak-supak gyud sa Katoliko. Okay na. Ingat na. Pero kay mati pa rin sa Katoliko, amo na sana dit mo pangatudan nga man gini nakita ni sponsor karon ni man si Pero tayo, okay na to ako boarding sa ha. Ayan lang kaya to. Mga words na to ba. Sige, proceed tayo. Ay, sige pa tayo. Okay pa tayo. Walay ng walutanan. Mo-reserve lang ha. Katugos sa walutanan. Nagapulong sila mga tatay. Bawasin. Bawasan kamay sa mga pang-ulti ba. Okay tayo. Continue tayo. Para na ko ano ito, kaya ano yung hindi buha. Oo. Nga naman, tungod sa ako di ko lagi kanina, pero ako niya tukutan sa ako experience sa ako kinabuhi, okay ra. Di lang sa kay ganang di ba ta testimony ron. Okay, sa ako nang giingon, gusto ko ka mamahayag, tagaan di ka na mong time nga sufficient po nga makapabuga ka sa imong gibate. Pero gali kay atong proceeding karon is question and answer portion ng imo ra gyud ruler mangutana ra gyud. O tigtubag ra pod ko, bahala. Kung sa tuwang tubag, gawa ka lang pod. Okay, sige, proceed tayo, panayon tayo. Kaya ako, reklamo magita kay, sumasa yung ipahit ganina. Sakto dito tayo. Reklamo gyud. Bakit? Sa'yo, pahingan mo mga magal kay, sa niya nagsusi ni, yan mo na ibawi ang kamaturan. Pero lagi, kayo mo may iwanan. Ay, kinsa man tayo nga pastor nga naka-contribute to tulpok diha. Kanang linaw. Kinsa nga pastor ninyo nga naka-contribute og tulpok sa Bible. Dili maka-istorya karon kay wa may kaprove na ko diri. Mao nga wa matay. kami naamantay nga nag-imbento sa period obispo ang Katoliko. So okay ka tayo, okay ka to nga ang Katoliko mo ay nagbuta og tulpok. Okay. Okay ra, wala problema na kay dili na mo'y kabahin sa to kalawasan ko mo'y nagtulpok. Ay importante ang tulpok ay si Kristo bisan gamay nga kudlit o tulpok dili. Oo. Importante na ba ito? Percent. Loe ba ba? Ako ra ko sa inyo nga sa pangutana raman. Pero ako sa dato nagamay ng istorya nga sumasinong ganina lagi nga way makatubag. Na ay wa. Nga man yung mga ganyan radyo mo ni dinhi, kung man yung kusito. Amo nilighin mo ang libit dire pero tayo pinakalabi sa advice sa imo tayo no, paulit na tayo simbahan Katoliko. okay lang. Palakpakan sa tayo no, so pagayong may problema si tatay ato nitabangan nga mahiuli sa tinuod nga simbahan ito po ni Kristo. Kaya nailan na rin ka tayo sa imong founder nga si Ilan Goldwide. Dili, wa may makito tayo pa panglumoy mo. Sige lang daw. Sige, kana sa Paul